Isang balitang tila isang dambuhalang kanyon ang sumambulat sa gitna ng katahimikan ng bansa matapos kumalat ang ulat na ang mismong puso ng kapangyarihan, ang Malacanang, ay sinalakay sa isang hindi inaasahang operasyon dahil sa pagiging pugad umano ng ilegal na droga. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na operatiba, ang mga pader ng palasyo na dati ay simbolo ng dangal ay nyanig ng isang matinding raid na pinamunuan ng katarungan sa isang hakbang na yumanig sa buong mundo. Ito na nga ba ang hudyat ng pinakamadilim na kabanata sa ating kasaysayan? Habang ang bawat segundo ay puno ng panganib na tila mitsa ng isang bombang sumabog na sa harap ng sambayanang Pilipino na nakanganga sa tindi ng krimeng ito. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong ang Pangulong Bongbong Marcos at ilang matataas na politiko ay tuluyan na umanong huli sa akto at agad na pinusasan sa gitna ng nakapapangilabot na tagpong ito. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga opisyal na binabahan na ng malamig na pawis habang ang mga ebidensya ay nakabulatlat na sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng hustisya. Tila binabagtas na natin ang isang bangungot kung saan ang mga pinuno ng bayan ay nadatnan sa isang sitwasyong yuyurak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan na nag-iiwan sa buong administrasyon na nanginginig sa takot at kaba sa harap ng nagangalit na mga awtoridad. Ito na nga ba ang huling kabanata ng maliligayang araw ng mga nasa pwesto at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa pundasyon ng ating gobyerno? Okay lang ho ba yun na hindi po nila inantay na lumipas po yung 10 days na diniretso na kaagad po sa Committee on Justice, hindi na ho nakahabol kung sino man may gusto pa. What is the effect of this ruling on the whole impeachment process as an accountability tool? Yung ginawa nila, tama po yun dahil within 10 days from receipt on filing of those two complaints against the President, refer nila kinalendaryo tapos refer doon sa Committee on Justice within that 10 days and 3-day period required as interpreted calendar days during which they were in session. So these two complaints which were initialized already together will bar any further complaint. They have no requirement to let the 10 days pass, at least wait for others who intend to file. Hindi po ba magiging unahan na ho itong filing? Baka parang race against time o... Hindi naman, dahil pwede naman within 10 days from the time yung una na file, hintayin nila kung meron pang darating. Pwede pa nilang tanggapin dahil they have 10 days to refer to the committee from the filing of the first one. So if there's a second, third, fourth filed within the 10-day period, maaari nilang isabay yun pag-refer sa committee yung tatlo rapat. Pero kapag na-refer na ho sa Committee on Justice, hindi na po pwedeng umabol? Hindi na. Pag meron na na-refer sa committee, hindi na pwedeng humabol dahil initialized na yun eh. Na nag-kick in na yung 1-year ban. But doesn't that make opportunity slimmer for others? At least a fair right to be heard kapag ganun ho? They will have to wait 1 year. Ano ho? Yes. They have to wait next year. Oo, yun nga ho. So, ito hong na mga gusto mag-file pa ng impeachment complaint laban sa Pangulo, what would their recourse be now? I know there are 2 complaints already that have yet to be tackled, but what other recourses do they have? Specifically, ito po kung wari ho, yung grupo nila, Mike Defensor. Anong recourse ng hindi nakahabol? Oho, yes ho. Well, they can participate in the hearing. It's open naman to the citizens hearing of the first 2 na na-file and take part there. Kung they have evidence to present, they can also ask the committee to receive their evidence. Siguro gano'n na lang. Dahil yung mismong complaint nila, hindi na pwedeng i-file yun. Hindi na pwedeng initialize dahil barred na.
Okay. The Supreme Court also ruled that the doctrine of operative fact does not apply in this case. The spokesperson of the Supreme Court said that the operative fact doctrine cannot be invoked by the party directly responsible in the commission of an unconstitutional act. Do you agree with this assessment by the Supreme Court? Kasi ang argument ho ng Kongreso ay sinunod na nila yung Gutierrez versus House of Representatives on the definition of initiation. Ang sinasabi ng Supreme Court, hindi mag-apply yan kasi unconstitutional yung ginawa ninyo. Do you agree with that assessment? Okay, ang issue doon is itong bagong definition ng Supreme Court ng dinagdagan yung paraan ng pag-initiate ng proceedings. Sabi ng Supreme Court, normally, kung binago yung definition, in this case, may bagong definition, hindi naman binaliwala yung former, pero nagdagdag ngayon ng another way. So, itong panibago, hindi dapat i-apply retroactively sa mga nangyari na hindi pa ginawa itong bagong definition. Yan ang rule of operative facts. Ngunit, sabi ng Supreme Court, hindi i-apply ng rule ng operative facts sa sitwasyon dito dahil yung prinsipyo na yan, maaari ramang gamitin ng isang party na hindi kasagwat sa paggawa ng paglabag ng batas. In other words, Congress cannot invoke it, the lower house cannot invoke it because it is in bad faith. Yun ang sinasabi ng Supreme Court. And do you agree with that? I agree with that. That is really the principle. And since Congress deliberately avoided the kicking in of the period by not acting on this complaint, that is bad faith. So, tama yung Supreme Court. Narinig mo yon, Tuta. Tama ang Supreme Court. Yan ang problema sa iyo eh. Palibasa, hindi ka abogado pala siya. Graduate siya sa One Ball University College of Law. Doon niya nag-graduate. Ay hindi ho gumalaw, kumbaga parang meron na dyang complaint, hindi mo inasikaso. So, bad faith. That is yes. Your fellow CONCON delegate, Attorney Rene Sarmiento, called this decision judicial amendment to the Constitution and an overreach. He in fact says that the decision emasculates impeachment as a weapon of accountability as envisioned by the framers of the Constitution. Ano po masasabi po ninyo dito sa naging opinion ni Attorney Rene Sarmiento? Sa palagay ko, tama rin si Attorney Delegate Rene Sarmiento kasi binago ng Supreme Court, sinabi na nga ng saligang batas session days. Bakit sinabi ng Supreme Court, ibig sabihin yan, calendar days. Panibago na yan. So, but then, the Constitution is what the Supreme Court says it is. So, kailangan sundin natin yung definition ng Supreme Court dahil yun ang interpretation nila ng ating saligang batas. So is there, could the Congress choose not to follow the Supreme Court ruling if they decide to? Because curiously, the Supreme Court also re-emphasizes that Congress is granted the sole prerogative to define the rules on impeachment. So if they choose to do so, pwede ba nilang hindi sundin itong ruling na ito? Yes, this presents a problem because the Congress, under the Constitution, has a continuing power to frame and adopt rules to implement the impeachment provisions of the Constitution. So, supposing Congress now will adopt a new rule, but it will not follow the new definition of the Supreme Court. So, magkakabanggaan ngayon ang Congress at Supreme Court on the definition of 10 session days. So,
ang mangyari niyan babalik naman sa Supreme Court yung bagong kaso, questioning ngayon yung bagong rule ng Congress na kung maaari ba ito nilang baguhin yung definition ng Supreme Court. That will be another issue, another case. And we might end up in a constitutional crisis if that happens. Yeah. Yes, that will be another. At yun ang gustong mangyari ngayon, itong Tuta Soto na to, na magkaroon siguro tayo ng ganun. Ibasin sa atin nakikita, yun ang parang gustong gawing mangyari ngayon itong si... Their test case because the definitions of the two political and constitutional bodies will be in conflict again. Well, Justice, what other recourse is there now for those who see judicial overreach? The Supreme Court says there's no more room for appeal. How firm is that declaration? Sa palagay ko, hindi naman mahirap sundin yung Supreme Court decision dahil maaari namang sundin lang yung Francisco ruling. Yung Francisco ruling, within 10 days, palagay mo na calendar days. Mas mabilis lang konti yan within 10 calendar days during which they are in session, i-calendar ka agad, ilagay sa calendar ng plenary yung complaint. And within 3 calendar days during which they are in session, i-refer ka agad sa committee. In which case, valid lahat yun. That is a valid way of initiating a complaint. So, hindi problema yun. Doon sa committee naman, they have 60 days, session days, calendar days during which they are in session to finish the... Madali lang kung sundin kung gusto kaso itong itong mga aso ni Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Gusto ko kasi nila lagi instant, mabilisan, di ba? O rumekta ho tayo ngayon dito kay Auntie Claire. Yan, naku, nakita ko na si Ante. Ante! Oh. Tapos ilipat muna natin dito si Tuta Soto. Ayun, dito ho tayo kay Auntie Claire. Yay! At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, Yeah. good afternoon. Naglabas na po ng pinal na desisyon ang Supreme Court na nagbabasura po sa impeachment case laban kay BP Sara dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Ano ang opisyal na posisyon ng palasyo dito at paano ito maapektuhan ang legislative agenda ng administrasyon? Igagalang po ng Pangulo. Kasama ba sa legislative agenda ng Pangulo yung pagpapa-impeach kay BP Sara? Ang pupobo ng tanong. Ano? Kasama sa legislative agenda ang pagpapatalsik kay BP Sara pag i-impeach? ng administrasyon kung ano man po ang naging desisyon ng Supreme Court patungkol po dyan. Hindi naman po ito makakaapekto sa mga priority bills na nais ng Pangulo na maipasa. So, muli, ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nirerespeto po yan ng Pangulo. Yusek, follow-up. May panawagan po ba ang palasyo sa Kongreso, particular sa Kamara, na sa kanilang planong mag-refile o baguhin ang kanilang rules sa impeachment? Trabaho po yan ng Kongreso. Hindi po makikialam ang Pangulo. Yusek, last one. May mga nagsasabi pa na ang ruling ng SC ay dahil sa technicality lamang at hindi pa vindication para kay Vice President Sara. Naniniwala po ba ang administrasyon na ang final ruling na ito ay makakatulong sa pagpapahupa ng political tension sa ating bansa? Makikita naman po at mababasa natin kung ano naging desisyon ng Supreme Court. Hindi po ito patungkol sa paglilinis sa isang issue ng nasabing subject matter sa nasabing desisyon. So kung may pananagutan, sabi nga po ng Pangulo, kung dapat managot, dapat managot. Thank you, Yusek. Salamat po. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. May we have the palace's comment on reports that DNR Secretary Rafael Lotilla is on his way out? Hinahanap pa po ngayon, dahil nadinig po ang mga nabanggit sa Senado, hinahanap po ngayon ay tina-update po ang mga records dito. So mabibigyan ko po kayo ng update kapag po nakapagbigay na po sa akin ng anumang detalye patungkol dito. So we're expecting cabinet revamp anytime soon, Yusek?
With regard to the Rigodon, sa ngayon wala po. Pero yung patungkol po kay DNR Secretary, tinitingnan po yan ng Pangulo. So ibig sabihin po, there's a possibility that there's gonna be a change in leadership in the DENR. Aray ko. Titignan po muna kung ano po yung record sa ngayon. Kapag ka po napakita na po sa atin at naibigay po sa atin ng update, ibibigay ko po sa inyo agad. Ma'am, sorry Aray po, mo, clarification ante. lang po. Ano po yung record na tinitingnan po ng palace na in-review po? Ang nasabi po ay nagkaroon na po ng pangatlo na pag-bypass sa kanyang appointment. So, tinitingnan po yung records ngayon ng Pangulo at ng PMS at tignan po natin kung ano po ang magiging update tungkol dito. Susunod na tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, babalikan ko lang yung kanina yung una yung binanggit na kada 2 weeks pinamamonitor ng Pangulo yung progress ng mga proyekto ng every agency. And huwag magsusumite ng false report. Meron bang mechanism, Yusek, para ma-double check na yung ire-report ay tama at hindi mali? And sino yung mag-check nito? Gagawin pa lang po yan kasi napag-usapan lamang po kanina yan at yan po ang nais ng Pangulo moving forward at kailangan hindi lang basta move forward kung hindi dapat na mas maging maayos ang Bigla silang naging naging concern sa mga proyekto na ipinapatayo ng pamahalaan. Dapat ngayon, naka-report, maayos na, di ba? Every 2 weeks may update, anak ng Petrang Garabata. Masiraulo talaga itong mga to. Linuloko na naman ho tayo. Paano, 2 weeks na update? Alin, yung mga substandard na flood control project? 2 weeks na update, every 2 weeks mag-update yung mga ghost project? Pambihira, 3 taon na lang. Subway, sobrang delay. Diba? Subway, sobrang delay na. Dapat 2028, tapos na yan, subway na yan. Ngayon, 2032 ata yung pinaka-earliest projection na matatapos yung proyekto na yan. Ano nangyari? Bakit? Dahil yung mga pondo para dito sa mga foreign assisted project na to, pinagkukuha ng Gigigil. re-report ng bawat ahensya na may mga proyekto. Yan ang gusto po ng Pangulo. Yusek, dun sa other question, yung business and consumers confidence, yung kanabal sa flood control, medyo na-apektuhan. Naniniwala ba ang palasyo na kapag Hindi, naapektuhan yan dahil sa impeachment nitong si VP Sara. Di ba, Senator, Senate President Tito Soto? Di ba? Bakit pangit ang ekonomiya? Kasi hindi ma-impeach ng mga siraulong congressman at senador itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Yun Anong flood control? Babaguhin nga natin ang ating saligang batas para ma-impeach si VP Sara. Tanungin nyo si Tito Soto para malaman meron ng nadagdagan yung naipadetenay na ipakulong ng mga sangkot sa flood control program, maibabalik ba yung tiwala ng mga negosyante, mga investors? Sa ngayon po, kahit po sabihin natin na iilan pa lamang ang nadidetene at marami na rin po namang warrants of arrest na nai-issue ang korte, sa ating pagkakatingin, nakikita po ng mga investors kung paano po nililinis ng pamahalaan ngayon. Yun nga ang confidence, mababa ang confidence. Paano mo nasasabi na nakikita ng mga investor? Abogado ka naman, sinasigurado naman ako na mas matalino ka sa akin, mas magaling ka sa akin, pambihira mga lawyer ka yan. Ba't parang hindi naiintindihan itong si Auntie Claire ang mga tinatanong ng mga nag-i-interview sa kanya dyan sa... Pala nga dyan. Kasulukuyang administrasyon ang ating bansa mula sa korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa pondo ng bayan. Pero kapag ka po mas mapakita pa po ng administrasyon na ito na talaga pong seryoso para mapanagot ang mga sangkot, mas maganda po talaga makita to, hindi lamang po ng mga investors, kundi mismo mga kababayan natin. Para makapagbigay po sila ng kumpletong tiwala sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Yusek, one last point on my part. Aside from DPWH, meron bang nababanggit ang Pangulo na mga agencies ng pamahalaan na kinakailangan ng agarang address para tugunan yung corruption issues? Sa ngayon, wala pa pong nababanggit sa atin, pero given the situation, binanggit po natin ang ayaw ng Pangulo na ma-issue
ang ibang mga ahensya sa korupsyon, dapat lamang po sila ay magsumikap at tumupad sa kanilang tungkulin, tuparin ang batas, at huwag maging issue sila mismo ang makasuhan ng dahil sa korupsyon. Salamat po. Yes po, Ivan Mayrina, GMA. Ma'am, i-follow up ko lang yung nabanggit, yung tanong tungkol dun sa sinabi ng Pangulo na huwag magtangka na magbigay ng false report. To whom was that statement addressed? Sa lahat, Nako. Were you present in the meeting, ma'am? yes. How would you characterize the tone of the President when he said that? Ito po ba ay warning or was it a firm instruction? Paano po? Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papogiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. So, presumably meron din pong paraan ng Pangulo by saying that may paraan siya para mas tutukan itong mga proyekto ito. Hindi na mauulit yung mga dati na sinabi na nagawa ito pero hindi pala. Yes, yan po ang gagawin ng Pangulo at iuutos po yan. Salamat. Salamat po. Reminder lang po, one question, one follow-up. Next po, Mads Moratilio, Net25. Hi, Yusek. Pinuna po ng ilang senador, in particular si Senator Marcoleta, na maraming mga miyembro ng gabinete yung in acting capacity pa rin hanggang ngayon. Ilang beses na pong sinabi na walang rigodon. Pero bakit hanggang ngayon marami yung nasa acting capacity pa rin? Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments. As soon as possible. Yan. Dapat isumitin nyo kasi, anak ng toko, kagaya na naman ito si Ralph Recto. Natapos na, ilang linggo na nag-resume ang Congress, di pa rin nagpapasa. Kundi pa tatayo ang mga senador na questionin yung unconstitutional kasi yun eh. Dapat duman sa Commission on Appointment. Kaso si Marcos Jr. sa pagiging bangag siguro niya, kakahit niya ng pulburon, nakakalimutan niya yung proseso. Next question po, Maricel. Pero ba matinong Halili, pag-uusapan TV5. dito sa ano na to? So ma'am, follow-up lang, ire-reappoint sila lahat, yung mga nasa acting capacity. Ang sabi po lang sa atin, ang mga pangalan na magiging secretary ay ibibigay po at isusumite sa Commission on Appointments. Okay. Ma'am, just a quick follow-up lang dun sa 2 weeks na report. What will be the consequences kapag hindi authentic or mali yung report na ibinigay nila sa Pangulo? Una, depende mo yan. Ito ba ay in good faith? Ito ba ay negligence? Ito ba ay Naku. sinadya? So, definitely, pag sinadya ito, may kaakibat na parusa ito. Maaari sila matanggal sa kanilang pwesto. Kung negligent naman, ganun din po ang mangyayari. Dahil bilang isang public servant, walang puwang na tayo ay maging negligent. Hanggat maaari, pagbutihin ang trabaho para sa bayan. Ma'am, last na lang, may we have your thoughts? Hindi ko alam kung anong definition yung negligence dito sa maali na to. Kasama ba yun sa negligence yung binasa mo yung 4,000 pages mahigit ng GAA tapos sasabihin mo noong nagkahindot-hindot na wala kang pananagutan, noong nabisto na yung mga ma-anomalyang flood control, yung mga ghost project, di ba, yung mga substandard. Hindi ba kasama sa definition ng negligence yun? Presidente ka, napipirma sa budget, pero nung nagkahindot-hindot, absuelto ka, ganon? Di ba negligence na tawag doon? What's about the Diba? petition Kasi, filed by former nagulo mo Congressman ko. Zaltico? Sabi niya kasi doon na parang political vendetta and unproven conspiracy yung nangyari sa kanya. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Okay po, next question, Michelle Gilyang. Para katayin natin siya. No, Auntie Claire, kasama ako sa kakatay. Siyempre, anak ng toko. Lahat sila. I mean, kakatay. Yung maglalabas ng mga kabantutan nila. All TV. Hello po, good afternoon, Yusek. Yung question po is Uy, about commuters. MMDA and the DOTR have opposing views regarding the proposal to allow high occupancy vehicles on the EDSA busway or basically allow
carpool on EDSA busway. Given that the DOTR has cited the President's directive to make it commuter-focused and pro-mass transit, may we ask if Malacanang will step in to clarify or issue guidance on this matter? Should it be exclusive to buses or be open to cars as well? Nakausap po mismo natin si MMDA Chair Don Artes patungkol po dyan. Niliwanag niya po ito. Wala pong opposing views between MMDA and DOTR. Ang sinabi po sa atin ni Chair Don Artes, itong sinabi na maaaring magamit pa ng ibang mga pribadong sasakyan na maraming mga passengers ay isa lamang opinion or suggestion mismo ni GM Nick Torre. Pero hindi po ito ang kabuuang opinion o isasuggest po ng MMDA. So maganda pong suggestion yan, pero maliwanag naman po kung para saan ang EDSA busway. Okay, so right now, Baka gusto ng padaanan doon sa mga kaibigan nilang mga pribadong individual na maraming sakay, di ba? Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Ano bang aasahan natin dito sa lukarit na babae na to? Wala ko tayong maaasahan yan. Mahalin nun natin ng Pilipinas. Palakpakan nun natin. Ito si Vice President Sara Duterte at ang Korte Suprema.